Ang pagsusugoy na to ng ating ng Kristo ng na siyang Diyos na bumaba sa lupa upang tupdin ang kalooban ng Diyos ay sinasabi na marami raw aanihin at yung ibig niya sabihin sa aanihin kasi ang salita na binitawan, bawat binitawang salita ng Panginoon ay mga salita, pawang salita na magaganap at dapat ganapin. Ganon. Sapagkat ino-offer ng Diyos ang tinatawag na gantimpala o pagpapala at ganun din naman vice versa. Ayan. Ngayon sa anong verses nito ay parang tinest-testing niya ang mga disipulo na magkaroon ng effect o result ang bawat kanilang lakad tungo sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos at pagproklama ng Kristo. Tayo kumbaga sa bingi na tayo sa kakarinig ng tungkol sa Kristo. Kaya itong mga bersikulo nito na ating sinusundan, isang karaniwang bersikulo para sa atin. So, tayo ay dadako sa konting pahayag na ibibigay sa akin ng Diyos upang makapagtapos tayo ng ating gawain sa hapon ito. Ang ating topic, atin munang sasarad itong mga aklat na bukas. Ang ating topic ay bituin. Actually, hindi bituin na maliit. Kaya mahahalin tulad dito sa isang tala. Bakit tala ang ating pag-uusapan? Yan. Sapagkat marami naman sa atin, mga Pilipino, maraming mga nakapag-abroad at nangarap mag-abroad. So, tinitignan natin ang mga emblem ng bawat bandera na nais nating puntahang bansa. Siyempre, popular dyan ang Amerika. At kung sa ating mga Pilipino, kung pag bandera ang ipatuturo sa atin, tiyak maituturo natin ang bandera ng Israel. Kasi popular sa atin ang mga Israeli. At napakaraming Pilipino dyan sa Israel. Ngayon, bakit natin napansin? Bakit binigay ng kalooban ng Diyos na mapansin natin ang bandera ng Israel? Ano bang yan? Ano ba? Saan ba galing yan? Bakit ganyan ang bandera nila? Bakit hindi pa na ibabalik ang yung kanilang bansa dyan sa old region ng Middle East? May dati na silang bandera. Ayan. Wala pa silang bansa dyan sa Middle East. May bandera na sila. Paano nangyari yun? Yung iba, nagkakaroon muna ng konstitusyon para magkaroon ng tinatawag na bandera. So yung bandera nila, ang pangalan, tinatawag nila na, ano ang tawag nila? Star of David. Yan.
Star of David. Ngayon, ilang libong taon na yan si David. Yan na pala ang bandera nila. So, noon pa may bandera na pala ang Israel na tinatawag nila yung Star of David. Ngayon, ang tanong, interesado ba tayo diyan sa bandera ng Israel? O personally, kung tatanungin ako, interesado ba ako diyan? Sintabi sa mga masyadong mga relihiyoso na yung mga nagpipilgrimage pa dyan sa bansa na yan, ako magpapasintabi. Kasi nga dahil dito sa binigay na clarification, na revelation sa akin ng Lord. Actually, hindi ko pa narinig to sa ibang mga nangangaral na ano. Kaya nga lang, dahil nagkaroon ako ng matinding tinatawag na question mark o question mark o suggestion, revelation, mga parang ganong dating na kung bakit ako nagbo-broadcast ngayon sa isang topic na yan. Ganyan. Medyo parang titingnan mo, walang spiritual na dating, pero siguro sa iba, pero sa akin, nakita ko ang importansya kung bakit ko kailangan tinatawag na bigyan ng pansin. Ngayon, sinasabi ko nga na yung Star of David ay napakagandang bandera na may anim na sulok. May anim na sulok yan. Pero, ang tanong, saan nila nakita? Saan nakita ni David na may ganyang star? Kaya nagkaroon. Actually, yung ancient emblem ng Stars of David na yan, sa mga old excavation, nahuhukay nila yan na noong pa yan na talaga yung tinatawag na parang parang isang mahalagang symbol sa kanila as a emblem nga yung tinatawag na emblem parang sumisimbolo na sa nila ganon emblem yung Star of David ayan. So maraming beses na nahukay yan sa mga ancient site na doon diyan sa kanilang lugar na at kahit na hanggang doon sa sa Susan o tinatawag na Iran, nakakita sila ng ganyang mga emblem. Ngayon, nagkaroon ako ng question. Yun. Kasi si Jesus Christ, pinroclaim niya ang sarili niya na I am the morning stars. Sinabi niya mismo yun. Sa Revelation na siya ang makislap na tala sa umaga. Yan. So si Jesus Christ, walang duda kasi sinabi niya sa Revelation. Kung ating hahanapin, ayan, sinabi niya sa 22 ng Revelation. Jesus identified himself as a bright morning star. Pag sinabing bright morning star, ano ba yan? Parol ng kapitbahay natin? Ganon? Kasi tayo, yung mga parol natin, ang hugis stars, di ba? Ganun ba ang ibig sabihin yan? Parol. Kasi pag sinabing stars, bright morning star, may description eh. Bright, kumikinang, maliwanag, matinding liwanag ito. Bright. Ibig sabihin, stars talaga to, na sa kalawakan. So, paano niya sinabi sa sarili niya na siya ay bright morning stars? Diyan ako na, kasi nga, yung bandera
ng Israel, star din yun ni David. So, kung star yun ni David, yung si David, kasi hindi pa dumarating ang Kristo, dati ng God yan, God na siya. So yung panahon na to, na bumalik na siya sa dati niyang anyo, nung sa Revelation, na-identify niya ang sarili niya. Sa 22 ng Revelasyon 16, sinasabi niya na, I am the bright morning star. So, sa panahon ni David, kung siguro nakakita sila ng matinding maliwanag na star na sumusubaybay sa kanila, yan itong Diyos na to na sumusubaybay sa kanila. Yung nagsasalita dito na sinasabi niya, I am the bright morning star. Sino to? Si Jesus Christ to sa Revelation. So, ang masaklap nito, itong mga nagkiklaim na mga Hudyo na sila ay, ang bandera nila ay tinatawag na bright morning star. Yung problema hanggang ngayon, hindi naman sila naniniwala sa Kristo nila. Paano naging ngayon? Si David, sa panahon na yun, alam niya na yung nakikita niya, wala pang Kristo ang Diyos niya. So yung tinatawag na bituin na yan, o Kristo, o tinatawag na stars, sa panahon na yun, may tinatawag na equal meaning yan na God. Yung bright morning star na yan, God. God ni David. Parang ganun. Hindi yan star. Paano ka nagkaroon ng star? Nasa kalawakan ng star. Diba? Dito kung sumunod star, punta ka rin sa Pilipinas pag December, lalakihan ng parol dito. Diba? Pero kung yung totoong star na kumikinang, hindi ka pwede magkaroon yan kasi nasa kalawakan niya. Hindi ka pwede magkaroon yan. Kaya nakasubaybay sa bayan nila, na nakikita nila, hindi nila alam na yan, darating. Sa Revelation, kiniklaim na ni Jesus Christ na sinasabi niya, I am the bright morning star. Ang masaklap, itong mga Hudyo, mga Israeli, hanggang ngayon, bandera nila, kung saan galing, hindi nila alam, si Jesus Christ yung bandera nila, na hindi pa nila pinapaniwalaan. Sa tatalino nitong mga taong ito, hindi nakukuha yung logic, kumbaga sa yung tinatawag na ng sayaw ng scripture. So sa atin, parang mababaw pag-usapan ito. Kaya nga lang, actually, ang connection nito, yung bandera nila, kung ikaw naniniwala ka sa Kristo, bandera mo rin yun. Kasi si Jesus Christ yun. Di ba? So hindi lang nila bandera yun. Bandera rin yun ng mga Kristiyano. Kasi si Jesus Christ, tayo ay napapailalim. Yun ang aking puntos. Hindi lang sila pwedeng magwagay-way dapat noon. Dapat kasama tayo. Kasi bagamat tayo ay mga sa dinudugtong na sanga sa isang puno na tayo ay ligaw. Pero sinasabi ng Kristo na tayo ay kabilang din naman. So yung star ni David, si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ mismo, sinasamba natin ngayon direkta na hindi naiintindihan ng mga Israeli. Ayaw paniwalaan ng Israeli. So yan ang puntos ko dito. Na actually tayo rin ay may karapatan doon sa sinatawag na star of David na yan. Yan ang karapatan. Hindi lang Pilipino, I am not talking about straight to the Filipinos. Every people na sisympathy o sa tinatawag na subject kay Jesus Christ, whether you are Chinese, whether you are Japanese. Actually, itong mga Chinese, Japanese, very few percentage ang naniniwala kay Jesus Christ. So, hindi nila magigets itong pinag-uusapan natin. Tayo lang majority Christian dito lalo na sa Manila, maraming Christian dito. Maraming iba, hard-headed naman. Wala tayong magagawa dyan, di ba?
tayo nagpipilit sumunod sa Panginoon. Yung iba naman, gusto tayong hatakin pabalik. Ganun lang yan. Pero ang Diyos, sinasabi ng Lord na tayo ay nasa kamay ng Lord. Walang maaagaw sa kanyang kamay sa atin. Ganun yung promise ng Lord. Habang tayo ay magpapatuloy, yun yun. So ngayon, ano pang mga paksa na kaugnay dito sa bright morning stars? Ngayon sa Revelation 2, bibigyan ko kayo ng isa pang additional na pag-uusapan. Ngayon yung si Jesus Christ, nung kanyang nire-repaso ang mga chapters noon. Ina-update niya kay John. Pinapasulat niya ang sitwasyon, ang mga nangyayari, at saka mga punishment. May sinabi siya tungkol sa stars din. Pero itong stars na to ay medyo marami, hindi lang isang stars to. Ang tinutukoy dito ay pitong church. 7 stars dito. So, makita natin, hindi man kasama sa topic natin, pero bigyan natin ng pansin. Yung mga sumusunod sa Panginoon, ginagawa pa lang pari. Parang saserdote, pari. So, lahat pala ng tumatalima sa Panginoon ay ginagawang pari. Hindi pari na parang sa kasuotan kundi yung sa puso na direktang nananalang sa Diyos para sa iba. So, parang pwede kang gumalaw, na pwede kang magnais, mag-request sa Diyos. Parang isang hindi tinatawag na sociological na trabaho, kundi isang galing sa tinatawag na soul, true soul, sa Diyos at sa puso mo o sa kaluluwa mo. Yun, ginagawang pari. Dahil si Jesus Christ, ang
ang pinakasaserdote, pinakamataas na pari ngayon. Walang sino ang pari ngayon na hindi nakarelated kay Jesus Christ. Kasi ang pinakamataas na pari si Jesus Christ. Yun ang trabaho ni Jesus Christ hanggang ngayon. So hindi pa natatapos ang kaligtasan. Kaya ipinapahayag pa. Kay Jesus Kristo ang kapalaran at kapangyarihan magpakailanman. Amen.